show me your heart, Lord. Show me your heart, Lord. Open. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa mga nandirito sa ating bahay-sambahan at sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live. Maaari po bang tayo ay tumayo para po sa ating pag-aawit? Kantahin po natin ang Wala Kang Katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na tapat at dakila, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon po na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po dahil sama-sama po kami naririto, nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong mga ginagawa sa amin pong mga buhay. Salamat po sa bawat tao na naririto, Panginoon, maging sa mga nanonood, Panginoon, sa Facebook Live. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. At sa mga nagnanais na pumarito, Panginoon, nasa daraanan, ay iyo pong patuloy na ingatan, Panginoon. Hanggang sa amin pong pagtatapos, Panginoon, ay iyo pong ingatan kami, pangunahan, Panginoon, sa lahat po ng amin pong gagawin. Alay po namin itong lahat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil kailanman, Panginoon, na hindi po kayo nagkulang. Patuloy po na nag-uumapaw ang iyo pong biyaya at pagmamahal na ibinibigay sa amin. Kung kami man po ay nagkakasala, Panginoon, napakarami naming nagawa na pagkukulang at pagkakamali, Panginoon, sa inyo pong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawa na hindi po kaaya-aya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang iyo pong
will ang maganap, Panginoon, sa pagkakataon po na ito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Hallelujah. The Lord our God is good. Amen? Amen. Hiniling ko po ang bawat isa na tumayo po. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Hallelujah. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh. Holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations, yes, Jesus, honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live.
Hallelujah. With your glory, let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Jesus. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Dadala ko na po tayo sa testimony. Pangunahan ko po muna at ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay na Kanyang ipinagkaloob sa akin at sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat sapagkat hindi niya ako pinapabayaan sa nakaraang buwan at last year din. Patuloy na naranasan ko ang Kanyang pagpapala. At kahit mahirap ang mga pagsubok na dumarating at hindi ako hinahayaan ni Lord na ma-stuck doon sa problema na yun at tinuturuan niya ako at kung paano ko baga ma-isolve yung problema na yun na maging malakas lamang kung paano mag-deal ng situation at magkaroon din ng lesson po baga. At nagpapasalamat din ako sa Kanya dahil sa pamilya na patuloy nagsusuporta din sa akin sa pag-aaral at hindi niya ako hinahayaan na bumagsak sa lahat ng mga klase at binibigyan niya ako ng pagpapala ng knowledge and wisdom na nanggagaling sa Kanya. At kapag sinusunod mo lahat ng kung ano yung will ni Lord sa buhay mo at hindi ka niya hayaan, if you seek God first, hindi ka niya iiwanan kung ano ang desire ng puso mo, kung ano talaga yung motive mo dito sa mundo, hindi ka niya bibigoin po baga pag inuna natin si Lord. Kaya magiging smooth lamang po ang lahat kapag inuna natin si Lord. At nagpapasalamat ako sa kalusugan na meron ako ngayon at nagiging malakas at hindi po nagkakaroon ng sakit at karamdaman na lubha. At patuloy kong pinapupurihan si Lord dahil yun nga, naranasan ko ang lahat ng kanyang mga pagpapalat, pag-iingat na natatanggap ko kada umaga hanggang gabi sa buong araw na kahit naranasan mo na mag-isa ka lang at palagi niyang pinapaalala at gumagamit siya ng instrumento na para i-comfort ka kahit nagkakaroon ka ng problema. Hindi ka niya hayaan na masaktan ng sobra dahil may ginagamit si Lord ng isang tao na patuloy na i-bless ang buhay mo. At nagpapasalamat ako sa financial na patuloy na
hindi ako na kakapos dahil patuloy din yung blessings na pinaparanas siya sa akin. At gumagamit din siya ng isang tao na bigyan ka din ng pagpapala na i-share din yung kung anong pagpapalang meron siya ay pinapatuloy niya din i-share sa buhay ko din po. At sino pa po ang mag-share po at malaya po ang bawat isa na i-share po yung goodness ni Lord sa ating buhay at huwag natin pong ikahiya kung anong ginawa sa atin ni Lord. Kung anong meron po tayo ngayon ay dapat po sa Kanya lamang po natin ibigay ang pagpupuri at pagluluwalhati sa Kanya. At malaya po ang bawat isa na pumunta dito sa harap po at mag-testify po. To God be the glory. Kung wala po, susunod po na kuwan po ay special number po ng taga-barangay Dapawan po. At tinatawagan ko po ang lahat ng mga barangay Dapawan members po ng Ojongan Foursquare Gospel Church po.
To God be the glory. Sa mapagpalang gabi po sa lahat, sa atin pong mga kapatid nandito ngayon sa Facebook Live na patuloy na nanonood at saan din pong gawain ngayong gabi na kung saan ay patuloy nating pinaparangalan ang Panginoon at dinadakila sa ating mga buhay sa araw-araw na ginagawa niya sa ating mga buhay. Kaya sa lahat na nandito ngayon at sa Facebook Live, magandang gabi at welcome po kayo sa ating pong gawain ngayong gabi na kung saan ay napaka-importante po sa ating buhay na bilang takasunod at follower ng ating Panginoon ay sa panahon ngayon ay hindi natin kailangan na hindi dapat magpatumpik-tumpik sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, nandyan ang Panginoon na patuloy na naghihintay na tayo ay lumapit sa kanyang trono ng biyaya. Napakabait ang Panginoon para sa atin. Hinihintay niya lang tayo na kung paano tayo lumapit sa Kanya, manalangin araw at gabi sa ating pong mga ginagawa. Saan man tayo pumunta, anuman ang ginagawa natin sa ating mga buhay, bigyan natin ng time ang Panginoon sa ating buhay, sa araw-araw na ginagawa sa ating mga trabaho. Lalo na ngayong panahon na nakakaranas ang ating bansa, ang buong mundo ng mabigat na problema, itong pandemya. Kaya kailangan po natin talaga na manalangin araw-araw, araw at gabi bilang tangasunod ng ating Panginoon. Ngayong gabi, bibigyan din ko po ang kahalagahan ng panalangin sa araw-araw na ginagawa po natin. Bakit napaka-importante ang panalangin? Bakit mahalaga ang araw-araw na panalangin sa ating mga buhay? Saan din pong ginagawa? Saan man tayo pumunta? Ano man ang ginagawa natin? Bakit mahalaga ang panalangin? Bilang tagasunod ng ating Panginoon, napaka-importante po na manalangin tayo araw-araw. Ang Diyos natin ay dyan lang naghihintay na manalangin tayo sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan sa araw-araw. Bilang tagasunod ng ating Panginoon, ang panalangin ang pinakamainam na pamamaraan upang makipagniig sa Diyos.
Ang panalangin, ang ating bihikulo para sa araw-araw na pagpapaabot ng ating mga karaingan sa ating mahal na Diyos. Siya na lumikha sa atin bilang mga anak niya, binigyan niya tayo ng karapatan na lumapit sa Kanya. Kaya napakalaga ang panalangin. Hindi maaring maliitin ang kahalagan ng pang-araw-araw na panalangin sa Diyos. Napakahalaga nito na anupat binanggit ito ng mahigit 250 bisis sa kasulatan. Kaya nga bakit mahalaga ang araw-araw na palangin sa Diyos? Una po, binibigyan tayo ng panalangin at ng oportunidad na ibahagi sa Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Yun po, binibigyan tayo na may parating natin sa ating mahal na Diyos, yung ating mga needs. Kung anong po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, malaya po tayong lumapit, manalangin sa Diyos. Pangalawa po, ikalawa, binibigyan tayo ng pang-araw-araw na panalangin ng pagkakataon na maipahayag po natin sa Diyos ang ating pasasalamat para sa lahat ng mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Yun po, kung ano man po ang ating natatanggap ng mga biyaya, everyday, maliit man o malaki, ay dapat po nating pasalamatan ng Panginoon. Maliit man o malaki na mabiyaya yan ang pinagkakaloob sa atin, pasalamatan po natin ng Panginoon. Ikatlo po, pinagkalooban tayo ng pang-araw-araw na panalangin, pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya at humingi sa Kanya ng tulong upang mapaglabanan ang mga kasalanang iyon. Yun po, kung ano man po ang ating mga nagagawa na ating mga kasalanan everyday, maliit man o malaki na pagkakamali natin sa harapan ng Diyos, ihingi natin ng tawad. Lord, nagkamali ako. Maliit man o malaki na pagkakamali, nandiyan ang Panginoon, handang magpatawad kung tayo ay lalapit sa Kanya. Bukas ang Kanyang puso na tanggapin ang ating mga panalangin. Basta taos puso po tayong humingi ng tawad sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Nandiyan ang Panginoon, hinihintay niya tayo. Ang ikaapat, ang araw-araw na panalangin ay isang kapahayagan ng ating pagsunod at pagsamba sa Kanya. Ang panalangin po natin ay araw-araw ay isa pong instrumento na sinusunod po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa araw-araw nating panalangin, sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, ay ito'y paraan ng ating pagsamba. Sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa pamamagitan ng panalangin ay natutuwa ang Diyos. Kaya ito'y ating palagiing gawin natin. At ang panghuli, ang araw-araw na panalangin
ay isang pamaraan upang kilalanin ang kapamahalaan sa ating buhay, sa ating mga buhay. Na ang Diyos ang patuloy na may control sa atin, humahawak sa ating mga buhay. Hindi po natin kontrolado ang ating buhay. Hindi po natin alam ang bukas. Pero ang Panginoon, alam niya kung ano ang magiging bukas natin. Magiging future natin. Tingnan natin ang detalye ng bawat isa sa mga mahalagang dahilang ito sa araw-araw na panalangin. Binibigyan tayo ng panalangin na oportunidad na ibahagi sa Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Maaring magbago sa araw-araw ang mga pangyayari sa ating buhay. Ang totoo, maaring maging masama ang isang mabuting pangyayari sa napaka-iksing panahon. Tinatawag tayo ng Diyos na dalhin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa Kanyang desisyon at potensyal na pagpapala. Tinatawag niya tayo na ibahagi sa Kanya ang ating mga kagalakan at tagumpay. Kung ano po ang ating natatanggap, kung ano man po ang ating natatamo sa ating pagsumikap sa tulong ng Panginoon, ay patuloy po nating pasalamatan sapagkat siyang magbibigay ng lahat. Kung wala siya, hindi po natin alam kung ano ang magiging future natin. Kung ano mayroon tayo ngayon, pasalamatan natin ang Panginoon sa mga mayroon tayo ngayon. Tinawag niya tayo na ibahagi sa Kanya ang ating mga kagalakan at tagumpay. Sa katotohanan, sinabi sa Jeremias 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Yun po ang sabi sa Jeremiah 33 verse 3. Nais ng Diyos na tumawag tayo sa Kanya upang sagutin niya ang ating mga dalangin. Nais din niya na ibahagi sa atin ang mga kahangahangang pagpapala na maaari nating hindi makamit kung hindi tayo lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Sinabi sa atin sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Nais ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Kaya yun po ang kahalagaan ng panalangin. Ayaw ng Diyos na lumayo tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos ay palaging nakakonek yung buhay natin sa Kanya. Yun po ang gusto ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pang-araw-araw na panalangin na pagkakataon, maipahayag natin sa Diyos ang ating pasasalamat para sa lahat ng mga bagay na Kanyang ipinagkakaloob. Hindi isang sikreto na dapat nating pasalamatan ang Panginoon para sa lahat ng bagay na Kanyang ipinagkakaloob at sa lahat ng Kanyang mga ginagawa para sa atin. Dapat nating kilalanin ang Kanyang kabutihan, kahabagan sa ating araw-araw. Masasabi sa Kronika 16:34, inutusan tayo na purihin si Yahweh sa Kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. At sinasabi din sa mga awit, chapter 9, verse 1, purihin kita Yahweh ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y ipahayag ko, na nalalangin tayo sa araw-araw upang kilalanin ang Kanyang katapatan at ang Kanyang masaganang pagkakaloob sa atin ng ating mga
pangangailangan sa araw-araw. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, bawat kahilingan natin na dinudulog natin sa Kanya, ito man ay may mga pagkakataon na mga needs tayo na minsan matagal ang response ng Panginoon. Mayroon namang mga idinudulog tayo sa Panginoon na nandyan kaagad o yung response ng Panginoon ay nandyan kaagad. Kaya sa aking pananaw, bawat panalangin natin sa Kanya ay kumbaga ini-evaluate ng Panginoon kung ito ba yung needs mo ay para sa ikakabuti mo, kung ano ang magiging yung pinagpe-pray mo ay kung maibigay ba sa'yo ay ikakaganda o baka ikakalayo mo sa Kanya. Alam ng Panginoon kung ano ang magiging resulta kung binigay sa iyo ng Panginoon yun, yung needs na dinadalangin mo sa Kanya. Kaya nagtataka tayo, bakit may mga needs na pinagpe-pray tayo na minsan hindi nire-response, hindi binibigay ng Panginoon. Minsan, nandyan kaagad ang response ng Panginoon. Minsan, bumibilang tayo ng araw, taon, buwan na binibigay ng Panginoon. Minsan sa buhay ko nga, sa akin trabaho, dumaan yung mga sitwasyon na talagang may mga problema na may pressure, pero tanging panalangin lang ang aking patuloy na pinapabot sa Panginoon. Lord, kayo po ang aking Panginoon. Kaya pinapaabot ko sa iyo itong problemang ito. Bigyan niyo po ako ng wisdom, ng kalakasan, ng katiwasayan na pag-iisip upang makaisip ako ng magandang solusyon. Sa ating buhay, nararanasan po natin yung mga problema na may bibigat. Na stress tayo, nakakaramdam tayo ng stress. Isang guni po natin sa ating Panginoon. Nandyan lang po ang Panginoon, naghihintay po sa atin. Pinagkakaloban tayo ng pang-araw-araw na panalangin ng pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Humingi sa Kanya ng tulong upang mapaglabanan ang mga kasalanang iyon. Tanggapin natin ang katotohanan. Nagkakasala pa tayo. Nagkakasala pa rin tayo sa araw-araw. Sinasadya man o natin o hindi. Kaya bilang tagasunod ng Panginoon Jesus Christ, ano ang ating dapat gawin? Malinaw ang sinasabi sa kasulatan patungkol dito. Kaya't ang kalakasan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mo ng lahat. Nandyan po ang Panginoon. Ano man ang ating mga nagawa ng pagkakamali, handa po siyang magpatawad para sa ating mga pagkakamali. Maliit man o malaki na pa yung pagkakamali, ilapit po natin sa Panginoon. Bukas ang kanyang palad, bukas ang kanyang puso na magpatawad sa atin. Iluhod po natin sa ating Panginoon at nakahanda ang Panginoon na patawarin tayo. Napakadalas na lumalakad ang mga Kristiyano na may kasalanan hindi na ipagtatapat sa Diyos, na humahadlang sa kanyang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo, na dapat sana'y napasakop tayo sa Kanya
at humiling sa Kanya ng kapatawaran sa panalangin. Ang isa pang mahalagang elemento ng araw-araw na panalangin ay ang paghingi sa Diyos ng lakas upang magsisi sa ating mga kasalanan. Tanging Diyos lamang ang makakatulong sa atin upang makatalikod tayo sa ating mga pagkakasala. At upang mangyari ito, kailangan niyang marinig ang ating paghingi sa Kanya ng kapatawaran. Ang araw-araw na panalangin ay isang kapahayagan sa ng ating pagsunod at pagsamba sa ating Diyos. Maaring wala ng iba pang talata sa Biblia ang makakapagbuod ng dahilan kung bakit tayo dapat manalangin araw-araw. Sinasabi sa Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Excuse. Kalooban ng Diyos para sa Kanyang mga anak na magalak sa Kanya, manalangin sa Kanya at magpasalamat sa Kanya. Ang pananalangin na walang humpay ay simpleng nangangahulugan na dapat nating gawing isang regular na gawain. Ang pananalangin at hindi tayo ititigil sa gawaing ito. Isa ring uri ng pagsamba ang pananalangin. Dahil sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya, ipinamakita natin kung gaano tayo namamangha sa Kanya. Ang araw-araw na panalangin ay isang tanda ng pagsunod natin sa ating Panginoon na nagdudulot ng kagalakan sa Kanya dahil nakikita niyang sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, ang Kanyang mga anak. Ang araw-araw na panalangin ay isang pamaran upang kilalanin ang Kanyang kapamahalaan sa ating mga buhay. Bilang Kristiyano, alam natin kung sino talaga ang may kontrol sa lahat ng bagay sa ating buhay. Walang hanggan ang kapamahalaan ng Diyos. Walang anumang nagaganap na hindi nalalaman ng Diyos sa ating buhay. Thank you, anak. Sabi sa Isaiah 46, 9 to 10, at Daniel, kung may Bible po kayo, buksan nyo lang po ito sa Isaiah 46, 9 to 10 and Daniel 4, 17. Dahil siya ang may kapamahalaan sa lahat, nararapat siya sa ating pagpupuri at pagsamba. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. At sabi sa Kronika 29 verse 11, ang Diyos ang ating dakilang hari at siya ang kumukontrol sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Bawat araw dapat nating mapagpakumbabang kilalanin ang Kanyang lugar sa ating mga buhay na may pagpipitagan para sa isang dakila at kahangahangang hari. Sa huli, ang panalangin ay isang bagay na dapat nating gawin sa araw-araw. Ngunit, para sa maraming Kristiyano, maaring maging isang hamon ang pagpapakumbaba at lumapit sa Diyos sa araw-araw na panalangin. Para sa mga lumalakad na kasama ang Panginoon sa loob ng maraming taon, maaring maging madalang na ang panalangin
at nagkukulang na sa tamang conviction o pagpipitagan sa Diyos. Anuman ang kalagayan bilang mananampalataya, isang bago o isang matagal ng mananampalataya, dapat laging ituring ang panalangin na pinakamainam na paraan upang magipagniig sa Diyos. Isipin na lamang kung hindi tayo makikipag-usap sa isang mahal sa buhay o sa isang kaibigan, hanggang kailan tatagal ang ating relasyon? Ang araw-araw na panalangin ay pang-araw-araw na pakikisama sa ating Ama na sa langit. Tunay na kahangahangang bagay na nais ng Diyos na makisama sa atin. Sa katotohanan, itanong sa mang-awit, ano ang tao upang alalahanin siya? Ang anak ng tao upang iyong dalawin. Awit 8:4, ang araw-araw na panalangin ay isang mabuting paraan upang maunawaan natin ang katotohanan ito at isang kahangahangang privilege na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya't maraming salamat sa Panginoon at may mga time tayo na hindi tayo makapag-pray dahil sa ating mga ginagawa. Minsan busy tayo sa ating mga ginagawa. Kaya minsan nakakalimutan natin na manalangin sa Kanya. Sa akin, bago pumasok, hindi ko kinakalimutan sa aking pag-drive ng sasakyan, bago tumakbo, bago mag-travel kami ni Mami, rest assured kami ay patuloy nananalangin sa Panginoon. Yung guidance, yung pag-iingat ng Panginoon habang on the way nagta-travel kami ay safe travel ang kiniklaim ko palagi sa Panginoon. Makarating at makabalik sa bahay o sa aming trabaho man. Saan man kami pumunta, napaka-importante po ang panalangin sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Kaya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, gawin po natin na daily habit yung panalangin. Wag nating hayaan na lumipas yung isang araw, lumipas yung 2 araw, lumipas yung 1 linggo, hindi tayo nakipag-usap sa Panginoon, hindi tayo nakapanalangin sa Panginoon. Nandyan lang po ang Panginoon, naghihintay po sa atin. Sa ating pong mga kapatid sa Facebook Live, wag po tayong tumigil sa panalangin, lalo na po ngayong panahon na nakakaranas tayo ng mga bigat na problema. At sa aking mga tao dyan, kung nanonood po kayo sa Santa Fe Fire Station na naka-duty ngayon, sa panguna ni Isipowan Mark Joseph Soledad at saka aking mga kasama, magandang gabi sa inyong lahat dyan. At sa lahat na nasa Facebook Live, magandang gabi po. At pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yun lang po at magandang gabi.
kapaguran, marami tayong obligasyon, ay nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Salamat at Panginoon ay nagsasagot ng ating mga panalangin. Iniisip pa lang natin ang ating pangangailangan ay alam na niya. Ang gagawin lamang natin ay hihingi tayo, manalangin tayo at alam kong siguradong sasagutin tayo ng Panginoon. Sa gabing ito, patuloy nating ipanalangin ang complete healing sa mama ni Sister Margie Barcuma para makalabas na ng RPH. May konting problema sa lungs pero madadaan naman sa gamot. Ipanalangin din natin si Nanay Teresa of Sister Karen Lubay for complete healing. Prayer for Mami LB of Sister Sara Morales. At patuloy rin nating ipanalangin ang ating mga kapatid na may sakit, sina Sister Rot Montisa, Sister Al, si Brother Doy, at yung iba pa na hindi ko nabanggit. Sino sa inyo ang mayroong prayer request? Mayroon pa bang prayer request dyan? Si Sister Abigail Sulabo, ipanalangin natin. May mga unspoken request. Itaas lamang ang kamay. So, ito ang mga ipanalangin din natin ang ating mga pamilya dahil nagabayan tayo ng Panginoon dahil ngayon ang tinitira ng dyablo ay ang family. Kaya ipanalangin natin. Mayroon pa? Kung wala na, ay pupunta tayo sa isang lugar. Ulitin ko, patuloy nating ipanalangin Sister Margie, Sister Karen, Sister Sara, at yung mga may sakit, sina Brother Doy, Sister Rot, Sister Al, Sister Abigail. Bago tayo pupunta sa isang lugar, pwede tayong lumuhod, pwede tayong pumunta dito sa harapan at tayo'y manalangin. Aawit muna tayo ng isang awitin. Diyos tunay na dakila, Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Amen. Hallelujah. punta na po tayo sa isang lugar kung saan tayo makapanalangin sa
Patuloy tayong nakatayo, tayo'y mananalangin. Ama naming banal, maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, ng aming gawain ngayong gabi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig. Salamat, Ima, sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Panginoon, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tibay ng dibdib, O Lord, sa mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sa aming pag-uwi, Panginoon, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon. Ihatid mo kami, Panginoon, sa aming tahanan ng ligtas, Panginoon. Lord, sana'y maranasan namin ang iyong pagmamahal, Panginoon. At naway ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong paggabay, at ang iyong pag-iingat, Panginoon, ay aming makamtan. Ito lamang ang aming dalangin, Panginoon, at binabalik namin ang kapurihan sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.